Si House Speaker Boji Didaman sinabing ginagalang ng Kamara ang naging desisyon ng Korte Suprema sa impeachment laban naman kay Vice President Sara Duterte. Yan at iba pang mga balita tinutukan ni Bombo Annalise Soberano. Iginagalang at kinikilala ng House of Representatives ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni House Speaker Faustino Boji III na ang impeachment ay isang prosesong malinaw na itinakda ng konstitusyon at nangangailangan ng pag-iingat at pagsunod sa itinakdang pamantayan. Ayon sa Speaker, ito ay isang mabigat na pananagutan ipinagkatiwala ng sambayan ng Pilipino sa mga mambabatas. Anya, mahalaga ang maingat at responsableng pagtalima sa bawat hakbang ng proseso upang mapanatili ang integridad ng mga institusyon. Dagdag pa ni Speaker D na ang impeachment ay hindi dapat gawing instrumentong pang-politikal na interes, kundi isang mekanismo ng pananagutan na nakaugat sa konstitusyon. Ipinunto pa ng House Speaker na ang kapulungan ay may tungkuling gampanan ang mandato na ipinagkatiwala ng sambayan ng Pilipino, kaya't kinakailangang pairalin ang pag-iingat, paggalang sa batas at pagtalima sa proseso ng hustisya. Sinabi naman ni Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez na tinanggap ng Kamara ang desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration kaugnay ng nasabing impeachment case. Binigyang diin ni Hernandez na ang paggalang ng Kamara sa hudikatura ay bilang kapantay ng sangay ng gobyerno at bilang huling tagapagpasya ng mga usaping konstitusyonal. Dagdag pa ni Hernandez na nanatiling ginagabayan ng House of Representatives ang mandato ng konstitusyon at patuloy na isinusulong ang panuntunan ng batas, paghihiwalay ng kapangyarihan at mga demokratikong prinsipyo. Samantala, ayon naman kay Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, umatras umano ang Korte Suprema sa sarili nitong mga itinakdang rekisito sa due process kaugnay ng fast-track na impeachment. Anya, sa kabila ng naunang pag-iit ng Supreme Court na nilabag nito ang karapatan ng respondent, tila binaliwala din ng Korte sa pinakahuling desisyon nito sa motion for reconsideration. Question din ni Tino ang lohika ng Supreme Court sa pagdedeklarang saklaw ng one-year bar ang ika-4 na reklamong impeachment batay anya sa isang bagong imbentong doktrina na itinuturing na simula ng impeachment proceedings ang kawalan ng agarang aksyon ng Secretary General o ang Speaker ng Kamara. Ipinaliwanag niya na ang one-year bar ay nilikha upang pigilan ang mga walang saysay na reklamo at maiwasan ang pagkaabala ng Kongreso. Mga isyong anyay hindi naman umiiral sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa ilalim noon ng 19th Congress. Sa huli, binigyan din ni Tino na patigil ang impeachment trial ng Vice President hindi dahil sa merito ng kaso, kundi dahil lamang sa isang teknikalidad. Pakinggan natin ang naging tugon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Maya tayo sa naging decision ng Supreme Court, ibig sabihin nito magiging mas mahirap lalo ang pag-impeach sa mga pinakamataas na opisyal. Karapatan ito ng mamamayan, no, na panagutin ang presidente, vice-presidente at iba pa. Gayunpaman ay tuloy pa rin ang pag-file muli ng impeachment complaint laban sa Vice President kaugnay sa pagwaldas ng 612.5 million na confidential fund. Hindi po magbabago yan. Sinusulong po natin ang panawagan ng taong bayan. Lahat ng sangkot dapat managot. Magsimula tayo sa pinakatuktok sa presidente at sa vice-presidente. Ang pahayag ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Mula sa Kamara, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime,
anywhere.